Bale, sabi ko nga sa last video ko, meron tayong problema dito sa steering wheel natin. Bale, since in-invert ko yung pedals ko dito, ginawa ko siyang inverted, binaligtad ko siya dito sa upuan ko. So, kinailangan kong i-adjust itong upuan para lumapit. So, ang problem ko naman ngayon is, yung steering wheel natin masyadong malapit sa akin. So, nakaganyan na ako kapag nag-drive. Na which is dapat medyo nakaganyan. So, for today's video, ay ang gagawin natin. I-adjust natin tong driving module natin papalayo para magkaroon pa ako ng mas maraming clearance kapag nag-drive ako. Dali natin to dun sa workshop namin. Ayusin natin siya. Let's go! So, nakabike lang tayo for now since wala pa tayong sasakyan. Pero soon, sana magkaroon tayo ng sasakyan na ipapark natin dito. Bali, ito yung parking namin. Kasya 2, 3 sasakyan. Papakita ko na rin sa inyo yung bahay namin. So, ito yung bahay na inuupahan namin dito. Bali, tig-isa kaming kwarto dito. Dito yung living room. Dito yung kwarto ko. Kwarto ni Batasang. So, 6 kami na naghahati dito sa apartment na to. So, okay naman. Ang ganda ng place. Pero yun, umupa lang kami dito sa amin. So, by the time na aalis na kami dito, wala ako tanggalin yung mga gamit na nasa loob ng kwarto ko. Na sobrang dami. Yan, quick story time lang. Kung gusto mo mag-Japan, ito yung isa sa mga gusto kong opportunity na nakuha. Nakapag-stay ako sa magandang bahay. Kahit na nasa province kami, at least yung bahay namin maganda. Yan. Isa sa mga pwedeng opportunity na makuha mo pag nagtrabaho ka dito sa Japan. Kasi mo ako This is the moment! Kakabit na natin siya dito sa ating racing simulator. Ito. So, ang kailangan ko lang gawin is maglagay ng isang butas dito sa gitna para mamount siya dun sa part na gusto ko ilagay. So, kabit na natin siya dito. Yan. So, ngayon, na nakabit na natin siya, kabit natin yung steering wheel, try natin. So, unahin natin tong hindi deep dish. Balik kagabi, nung kinabit ko yung inverted natin na pedals, nire-arrange ko na to. Then, kanina umaga, nire-arrange ko ulit yung mga cables natin, yung speakers. Lahat nilagyan natin ng carpet dito sa may floor mat natin para maging mas realistic pa siya. So ngayon, papakita ko na sa inyo yung adjustment na ginawa natin dito sa steering wheel natin. Bali, kung mapapansin nyo, meron na tayong space dito na mga almost 10 inches, 5 inches to. So without the steering wheel, ito siya. So yung before niya, sobrang lapit niya sa akin, kaya yung position ko, weird na tignan or ang stiff na tignan. So ngayon, na-move natin siya ng konti dito, naging mas realistic siya. Bale, gamit tong deep dish na steering wheel, sobrang sakto lang siya. So kunin natin yung steering wheel natin, itong hindi deep dish. Testing naman natin tong Monte Carlo. Medyo mas stretch lang yung kamay ko, pero okay lang. Kasi sakto pa rin naman siya sa cambio, sa handbrake natin. Konti lang yung clearance. Okay yun, good. Medyo weird lang kasi medyo mas stretch yung kamay ko. Kung mapapansin nyo, halos nakapa-flat na yung elbow ko. Konti na lang. Bali, bihira ko naman gamitin itong Monte Carlo kasi more on drifting yung pinapractice ko ngayon. Siguro ginagamit ko lang tong Monte Carlo kapag nagsushutoku ako or mga racing games. Pero ito kasi, ito lagi kong ginagamit kasi drift ang lagi ko nilalaro or lagi kong pinapractice. Another day na naman kung paano natin nagawang mas realistic yung drift simulator setup natin dito. Mas na-enjoy ko na siyang gamitin, natututo na ako mag-drift. Hindi pa ako ganun kagaling pero natututo na ako. So, testing lang natin siya saglit. Tingnan natin yung feeling. A86 Trueno natin. Go! Oops! Yun na yung pinakakaya ko sa ngayon na drift. So, mag-practice pa tayo dito sa Ibiza Circuit.
Pero yun. So ito yung pinapractice ko na circuit dito sa Assetto Corsa kasi ito yung pinaka gusto kong mapuntahan dito sa Japan na map since ito yung laging ginagamit ng mga or laging dito pupunta yung mga drifter para mag-practice ng drifting nila. So bale, yun lang muna for now. Bali, mas na-enjoy ko pa siya nung ginawa kong inverted yung pedals ko dito. Yun lang muna for now. Ang next na lang natin na gagawin is yung skills natin, i-improve pa natin and sana makahanap tayo ng community dito sa Drift Simulator Drifting. So, yun. Maraming salamat sa panonood. If you like this kind of videos, you may like or subscribe to my channel or follow me on Facebook. Kung meron kang napapansin na wala pa dito sa Drift Simulator ko or meron kang naisip na pwede ko idagdag, please comment down below. Maraming salamat sa panonood. See you on my next one.